pag-aaral ng salita ng Diyos. Hello? Naririnig niyo po ba ako? At itutuloy po natin yung ating pong malapit nang matapos na mini-series dito po sa mga mapapalad sangayon sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Matthew chapter 5 at nasa Matthew chapter 5 verse 8 na po tayo ngayong hapon at pinamagatan po natin itong ating sermon, The Reward of Purity. The Reward of Purity. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia Translation. So pakibuksan po ninyo sa inyong mga kopya ng salita ng Diyos. As I read, please just follow me. Ito po ang salita ng Diyos. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salitang ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon. The Beatitudes is one network of characteristics that all genuine born-again people should possess. Ito po mga mapapalad na ito ay hindi po listahan ng mga ugali na dapat ay taglayin ng isang tao para siya ay tanggapin ng Diyos. Ang mga mapapalad po na ito ay hindi po steps na dapat gawin ng isang tao para siya ay maging born again. Kundi ito pong mga mapapalad na ito ay mga katangiang taglay na dapat ng mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ko pong ito ay network of characteristics sapagkat ang bawat isa po sa mga katangian na ito ay konektado sa isa't isa. Ang isa po ay resulta ng isa at yung isa ay hindi po maaaring mag-exist kung wala yung isa. So ganun po sila kakonektado sa isa't isa. Kaya hindi po pwedeng pitasin ang isang mapapalad o isang mapalad na sinabi ng Panginoong Jesucristo at ipapaliwanag mo siya ng hiwalay sa iba. Mawawalan po siya ng kahulugan at hindi po yan magiging tapat sa aktual na pagtuturo ng Panginoon ng mga mapapalad na ito. So they are connected with one another and one cannot exist without the other. At sinabi ko rin po na ang lahat ng ito ay dapat taglay ng isang mananampalataya simply because all of them are produced by the Holy Spirit within us. Ang banal na Espiritu lamang po ang may kapangyarihan na gawing poor in spirit ang isang tao. Ang Holy Spirit lamang po ang may kapangyarihan na gawin siyang meek. Ang Holy Spirit lang po ang may kapangyarihan gawin tayong merciful. At ngayon pong hapon ay pag-usapan natin ang Holy Spirit lamang po ang may kapangyarihan na gawin tayong pure in heart. Kaya po, hindi po pwedeng i-produce ng tao itong mga mapapalad na ito sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Wala pong paaralan ang pwedeng mag-train sa isang tao para maging mapalad na katulad na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede rin nating sabihin na ito pong unang tatlo sa mga mapapalad na ito ay nagpapakita ng ating kalagayan ng pagiging nangangailangan o yung ating state of being needy. Poor in spirit, mourning because of our sins, o yung ating pagkalungkot dahil sa ating kasalanan, ang ating pagiging mapagpakumbaba bilang resulta ng ating tamang pagkaintindi o pagkaunawa sa ating mga sarili, mga patunay na nakikita ng isang totoong born again yung kanyang pagiging needy, yung kanyang pangangailangan sa harapan ng Diyos. And then yung pang-apat po na beatitude ay nagpapakita sa atin ng solusyon dun sa matinding pangangailangan. Ano sabi doon? Mapapalad silang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Diyos. So sa ating pong pagiging needy, sa ating pangangailangan, Diyos lang ang pwedeng magbigay ng solusyon. Diyos lang ang pwedeng mag-satisfy sa atin. Yun yung sinasabi ng pang-apat na beatitude. At yung huling tatlo ay ang bunga ng ating pagiging satisfied sa Diyos. Sila po na mga nabusog ng Diyos. Sila yung mga maghahanap ng pamamaraan para gumawa ng mabuti sa iba. Sila yung mga taong magiging matuwid
sa harapan ng tao. Sila yung magiging righteous. At ano po yung mga proofs of righteousness na yon? Magiging merciful siya. Magiging maawain siya sa kanyang kapwa. Magiging malinis ang kanyang puso at magiging tagapamayapa siya. Ito po yung mga acts of righteousness that flow naturally from being satisfied with God. Kaya hindi po pwedeng yung mga beatitude na ito gawin ng isang hindi Christian Because all of them are connected to God. And without God, they cannot be possible in the life of a person. Pwede rin nating sabihin na ito pong mga beatitudes na ito ay prerequisites para po dun sa mga huling mga beatitude. Meron po kasi itong order o structure. Binanggit ko ito sa inyo last time. Yung unang tatlo, pinapakita yung ating pagiging needy, pangangailangan natin sa Diyos. Yung gitna, ang nagbibigay ng solusyon, satisfaction sa Diyos. At yung huling tatlo, ito po yung nagpapakita ng ating action, ng ating pagkilos mula sa pagiging satisfied sa Diyos. So pwede natin sabihin yung unang tatlo ay nagiging resulta yung huling tatlo. Gusto ko pong ipaliwanag ng kaunti yan. Halimbawa po, yung unang beatitude, di ba sinabi doon, mapapalad ang mga may hirap sa espiritu. Blessed are the poor in spirit. Ito pong poor in spirit, nagre-result doon sa mga nagiging merciful. Ano ibig sabihin nun? Sila lamang po na mga nakakita ng totoong kalagayan ng kanilang sarili, na sila ay needy before God, ang mayroong tamang view ng ibang tao. Sila na mga may proper view ng kanilang sarili, meron din proper view ng ibang tao. Nakikita nila yung sarili nila na dukha sa harapan ng Diyos. Nakikita nilang kailangan nila ang Diyos. Ngayon, pag tumingin sila sa kapwa, nakikita nila yung pangailangan ng kapwa nila, naaawa sila. So, ganun din po yung epekto ng pangalawa at pangatlo. Only those who have mourned for their sinful hearts can have a pure heart. Sila na mga lumuluha dahil naiintindihan nila na sila isang makasalanan, kahit na born again na, nakikita nila yung kanilang pagiging susceptible to sin, sila yung mga nagdi-desire ng isang malinis na puso. At sila na mga mapagpakumbaba, o sila na mga aba, o sila yung mga mabababa ang tingin nila sa sarili nila, sila naman yung mga qualify na maging peacemaker. Hindi po pwede maging tagapamayapa yung mga taong mataas ang tingin sa sarili. Diba? Sila na mga aba, sila na mga mapagpakumbaba, sila lang naman din yung pwedeng maging tagapamayapa sa kanilang mga kapwa. Kaya konektado sila sa isa't isa. No? You cannot pick one and then interpret it independently from the rest. Kaya ginawa natin tong series kasi ito lang yung paraan para maintindihan natin yung Beatitudes sa kanyang kabuuan at sa kanyang connection sa isa't isa. At ngayon pong hapon ay pag-uusapan natin yung pang-anim sa mga Beatitudes na ito. Gusto ko i-summarize ating pong pag-aaral ngayong hapon ng ganitong paraan. Only the pure in heart can see God in this present world and the one to come. Ulitin ko po yan. Sila lamang na may mga malinis na puso ang makakakita sa Diyos sa kasalukuyang mundo at maging sa mundong darating. Ayan po ang ating summary. At pag-usapan po natin ito sa pamamagitan ng dalawang major point. Number one, purity of heart. Very straightforward. No? And then secondly, sight of God. Okay, so wala nang pagpapaganda ng ating major points. Kung ano yung nakalagay doon sa talata, yun na lang din ang ilagay natin sapagkat yun ang natural na outline niya. So unahin po natin yung unang mahalagang bahagi ng talatang ito, purity of heart. Mapapalad ang mga may malinis na puso. Yan po yung sinabi sa pang-anim na beatitude. Yung pong puso ay binigyan po ng special na pagdidiin sa Biblia. Madalas, pagka pinag-usapan po ang puso, ang pagkaintindi ng marami, ito po yung pinagmumula ng ating emosyon, ng ating damdamin.
Ngayon po, ito pong paggamit na ito na ang salitang puso ay tumutukoy sa damdamin or emotions ng tao. Ginagamit din naman po yan sa Biblia. Pero generally, pag pinag-usapan po ang salitang puso sa Biblia, it describes man as a whole. Pag ginamit po yung salitang puso sa Biblia, from the Old Testament to the New Testament, meron po siyang special na paggamit at ang tinutukoy po sa salitang puso ay hindi lamang po yung damdamin ng tao. Ang tinutukoy po ng Biblia paggamit sa salitang puso ay ang kabuuan ng tao. Ang puso po sa Biblia ay ang sentro ng kanyang buong pagkatao, maging ng kanyang personalidad. Ang puso ay ang sentro ng human emotions, human intellect, and even of the human will. Kaya po sinabi na pag pinag-usapan po yung salitang heart at kung paano ito ginagamit sa Bible, it describes the entire person. Hindi po yung compartmentalized person na heart, emotion, brain, intellect. Kundi pag pinag-usapan po at ginamit yung salitang heart sa Bible, ang tinutukoy niya yung tao sa kanyang kabuuan. Kasama yung kanyang emosyon, kasama yung kanyang pag-iisip, at kasama rin yung kanyang pagnanais o pagdidesisyon, o yung will na tinatawag sa wikang Ingles. So when the Lord said, mapapalad ang mga may malinis na puso, ang tinutukoy po niya ay hindi yung pong mga taong malinis ang puso sa panlabas lamang na kaanyuan. Ang tinutukoy po ng Panginoon dito na mapapalad silang mga malilinis ang puso ay silang mga tao na malinis doon sa kaloob-looban. Yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Purity here is something that comes out naturally from within a person who experienced the transforming power of the Holy Spirit. Pagka ang isang tao ay na-born again dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, binago ang kanyang puso, panloob, automatically, yung purity ay magmamanifest sa kanyang panlabas na kaanyuan o sa kanyang external behavior. So ano ibig sabihin dito ng malinis na puso? Meron po akong 3 suggestion. Number 1, it is a changed heart. It is a changed heart. Ang sinabi po ng Panginoon, mapapalad silang mga malinis ang puso. Ang tinutukoy na puso ng Panginoon, yung mga binagong puso. Ang problema po ng tao pagkatapos nung trahedya ng pagkahulog sa kasalanan doon sa Genesis chapter 3 ay ang kanyang puso. Again, pag pinag-usapan po yung puso, yung kabuuan ng kanyang pagkatao. The very core of his being as a human. Yun ang naging problematic sa kanya after the fall. Ang kasalanan ay winasak ang lahat ng may kinalaman sa kalooban ng tao. Lahat ng nasa kalooban ng tao, sinira ng kasalanan. Winasak ng kasalanan ng kanyang damdamin, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pagdidesisyon, ang kaloob-looban ng tao ay binago at winasak ng kasalanan. Maganda yung sinabi ni Propeta Jeremias sa isang talata ng kanyang sinulat. At dito nilarawan niya sa napakasimple at direktang pamamaraan kung ano yung kalagayan ng puso ng isang taong makasalanan pagkatapos na siya lumabas ng hardin. Jeremiah 17 verse 9, ganito po yung mababasa natin. Sabi diyan, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? The heart is deceitful above everything else. Who can understand it? Nag-iwan si Jeremiah ng tanong, sino makakaunawa dito? Hindi po kayang unawain ng tao ang kanyang sariling puso. Diba may mga nagsasabi na, ikaw lang ang makakakilala sa sarili mo. Pero sa Biblia, sinasabi sa atin na kahit ang tao, hindi niya maaaring maintindihan ang kanyang sarili. Siya ay nasa isang dilema na hindi niya kayang takasan. Hindi niya kayang iwasan. Doon sa tanong na sino makakaunawa sa puso ng tao, isa lang ang sagot, Diyos. Diyos lamang po ang may kakayahan na maunawaan
ang kasamaan ng kalagayan ng puso ng tao. Ang Diyos lamang ang may karapatan na husgahan ang puso ng tao at ang motibo nito. Bakit? Sapagkat ang Diyos lamang ang walang kasalanan. At ang Diyos lamang ang totoong banal. At ang Diyos ang nakakakita ng totoong kalagayan ng puso ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Hindi natin pwedeng takasan ang mapanuring mata ng Diyos. Pero alam niyo, itong Diyos na ito na may karapatan na tayo husgahan dahil sa kasamaan ng ating puso, siya din ay Diyos na maawain. Sapagkat siya ay nagbigay ng solusyon para ang puso ng taong sukdulan sa kasamaan ay mabigyan ng solusyon. Ano pong sabi? Doon po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ito po yung solusyon ng Diyos sa problema ng tao pagdating sa kasamaan ng kanyang puso. Ezekiel 36 verse 26 ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Nakita mo yun? Ang problema ng tao nung siya'y nahulog sa kasalanan, naging masama ang kanyang puso. Anong solusyon ng Diyos? Bagong puso. Kailangan palitan ng kanyang puso. Kailangan mag-perform ang Diyos ng supernatural surgery sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu para ang puso ng tao magkaroon ng pag-asa. God can change the human heart. God can change the evil heart of man. At paano po gagawin ng Diyos to? Bibigyan siya ng bagong puso. At ito pong bagong puso na ito ay titibok lamang para sa Diyos at para sa kanyang kaluwalhatian. Meron ka bang bagong puso? Tinanggap mo na ba ang bagong puso mula sa Diyos? Pangalawa, it is not only a changed heart, but it is a cleansed heart. It is a cleansed heart. Yun po yung ibig sabihin ng malinis na puso, cleansed heart. Ang Panginoong Jesucristo, sa New Testament, He has put the problem of the human heart in a much clearer perspective. Ano ibig sabihin? No, sinabi sa Lumang Tipan, ang puso ng tao ay lubos na masama. Okay, it's a very general description. Pero pagdating sa New Testament, nung nagturo na ang Panginoong Jesucristo, pinakita niya yung totoong kalagayan ng puso ng tao sa mas malinaw na pamamaraan. The evilness of the human heart manifests itself in the evilness of his actions. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa New Testament. Yung kasamaan ng puso ng tao ay lumalabas sa kasamaan ng kanyang kilos o gawa. Natandaan ninyo yung encounter sa pagitan ng Panginoon at saka ng mga Pariseo? Kung saan ang issue ay, ano ba ang nagpaparumi sa tao? Tatandaan nyo yan, nabasa nyo ba yan sa New Testament? According to the Pharisees, ang isang tao ay nagiging masama sa pamamagitan ng kanyang ginagawa sa panlabas. Kung ano yung ginagawa ng tao na nakikita rin ng kanyang kapwa-tao, yun ang nagpaparumi sa kanya. Yun ang nagpapasama sa kanya. Kaya nangangahulugan din naman na kung ano yung ginagawang mabuti ng tao sa harap ng kanyang kapwa-tao, yun din naman ang nagiging dahilan para maging banal siya. Yun ang paniniwala ng mga Pariseo. Lahat panlabas. Anong turo ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, hindi ganyan ang katotohanan. Nirebuke ng Panginoon itong mga Pharisees. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang totoong nagpapasama sa tao, hindi yung kanyang ginagawa na nakikita ng kapwa niya, kundi yung laman ng puso niya na hindi nakikita ng kapwa niya. Kung ano yung nagmumula sa puso ng tao, yun ang nagpapasama sa kanya. Basahin natin. Sundan niyo ako kung mabubuksan ninyo Mark chapter 7, verses 20 to 23. Ito po yung sabi ng Panginoon, ang lumalabas sa tao, ang nakapagpaparumi sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpaparumi sa tao.
Anong sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito? Kung ano yung nasa loob ng tao, yun ang nagpapasama sa kanya. Ang nagko-corrupt sa tao ay hindi yung kanyang ginagawa sa kanyang panlabas na nakikita ng mga tao. Ang nagpapakorrupt sa tao, yung laman ng kanyang puso. At kung ano yung laman ng puso ng tao, yun yung lumalabas sa kanyang kilos. Yun yung lumalabas sa kanyang gawa. Yung masamang intensyon ng puso ng tao, yan ang dahilan ng masama niyang gawa. Galing sa puso, galing sa loob. Ngayon ang tanong, anong solusyon dyan? Sang-ayon sa ating Panginoong Jesucristo, anong solusyon sa isang puso na marumi? Ha? Doon po sa Matthew, meron pong katulad na record. Ito pong binasa ko sa Mark chapter 7. Ang tawag po dyan, parallel account. No? Meron pong parallel account itong Mark chapter 7 sa Matthew chapter 15. At doon po sa Matthew, meron pong dinagdag si Mateo na wala doon sa Mark. Gusto kong babasahin yung Mark chapter 15 verse 13. And I think, ito yung hint sa atin ng Panginoon na solusyon sa problema natin na maruming puso. Sabi po sa Matthew chapter 15 verse 13, ngunit sumagot ang Panginoon at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ito po ay conclusion ng kanyang discussion together with the Pharisees regarding the evil intention of the heart na lumalabas dun sa kanyang evil action. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ako naniniwala, meron pong koneksyon yan doon sa solusyon para sa isang pusong madumi. The solution to the wretchedness of the human heart is to be, according to Matthew 15 verse 13, planted by the Father. To be planted by the Father. Ang solusyon pala sa isang maruming puso ay itanim ng Ama. Ngayon ang tanong, ano ibig sabihin nun? Itanim ng Ama. Saan natin makukuha sa Biblia yung kahulugan ng pagtatanim ng Ama? Natandaan ninyo, ang Panginoong Jesucristo meron din siyang turo na sinabi niya na ang Ama ang hardinero. Ang chapter yon at anong book sa Bible? John chapter 15. Doon sa John chapter 15, tinuro ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, ako ang puno ng ubas, ang aking Ama ang tagapag-alaga. At doon sa verse 5 ng John chapter 15, ganito nakasulat, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ako, ang pagkaintindi ko doon sa sinabi na ang solusyon para magkaroon ng malinis na puso ay itanim ng Ama, nangangahulugan po yan na kailangan ang isang tao ay maging born again. Kailangan yung isang tao ay magkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Kailangan siyang manampalataya sa Panginoong Jesucristo at kailangan niyang maidugtong sa Panginoong Jesucristo na tunay na puno ng ubas. Sapagkat kung ano ang puno, siya din naman ang sanga. Di ba? Pangkaraniwan ang kasabihan, kung ano ang puno, siya yung bunga. Pero sa John chapter 15, kung ano ang puno, siya rin naman ang sanga. Kung ibig sabihin, kung ang puno ay malinis, malinis din ang sanga. Kung ang puno ay banal, banal din naman ang sanga. Kaya ako naniniwala na ang solusyon dun sa problema na paano magkakaroon ng malinis na puso, magkaroon ng kaugnayan kay Kristo, maging bahagi ni Kristo, maging kaugnay kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat sila ng mga may kaugnayan kay Kristo, sila ang mga magkakaroon ng malinis na puso. Pangatlo, hindi lamang po siya changed heart, hindi lamang po siya cleansed heart. It is an undivided heart. It is an undivided heart. Yung po palang salitang pure o malinis, di ba sabi, mapapalad ang mga malinis na puso. Yung pong salitang malinis sa Greek, pwede rin pala ang kahulugan ay single or without fault. Ano ibig sabihin ng single or without fault?
Doon sa Romans chapter 7, ewan ko po kung familiar kayo sa Romans chapter 7, meron pong description si Apostle Paul doon patungkol sa kanyang struggle bilang isang Christian. Dinescribe ni Apostle Paul doon na nahahati siya sa pagitan ng paggawa ng mabuti at sa paggawa ng kasalanan. Na nahahati siya sa pagitan ng pagbibigay ng lugod sa Panginoon at pagsuway sa Panginoon. Pag binasa niyo yan, doon sa verses 15 to 17, ito yung description ni Apostle Paul. He is describing a Christian who is struggling with sin. Ibig sabihin, kahit mananampalataya na, meron talagang issue pagdating sa kasalanan. At ito yung nagiging epekto, sabi sa verses 15 to 17 ng Romans chapter 7, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapopootan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayon, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ang point ni Apostle Paul dyan, may mga pagkakataon na gusto kong gumawa ng mabuti, pero nagagawa ko yung kabaligtaran. Gusto kong sundin yung kautusan ng Diyos, ang nagagawa ko, labagin yung kalooban ng Diyos. So, merong struggle sa loob ng isang Christian, at ito ay patungkol sa nananatiling presensya ng kasalanan. So meron pong division, no, sa loob ng isang tao. Hanggat tayo po'y nananatili sa katawan na ito, na makasalanan pa rin, meron tayong dilema. Lagi tayong merong struggle. Ang expectation sa atin ng Diyos, sundin natin ang gusto niya. Pero dahil dito tayo sa katawan na to, merong temptation, meron tayong weaknesses, and sometimes, diba, nahuhulog tayo sa kasalanan. So, ganyan yung dilema, ganyan yung struggle natin. Pero hindi po ibig sabihin na meron tayong struggle na ganyan, na totoong nangyayari sa lahat ng Kristiyano, lagi na lang tayo magpapasubali, lagi na lang tayo magpapaubaya sa kasalanan. Mahina naman ako, okay lang magkasala. Normal lang pala to na mahulog sa kasalanan, kaya okay lang na matempt ako dito sa kasamaan na ito. Ganun ba ang dapat na maging attitude ng isang Christian? Hindi. Bagamat meron tayong struggle, dapat nananaig sa atin ang pagnanais na sundin ng Diyos. Kapag binigyan na tayo ng bagong pagkatao ng Diyos, 2 Corinthians 5:17, diba, sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. So meron ng new creation sa atin. We are now part of the new creation of Christ. At dapat, bahagi na tayo ng bagong paglikha ng Diyos, dapat nananaig na sa atin ang sundin ng Diyos kaysa ang suwayin siya. Bagamat totoong may struggle, pero dapat pipiliin natin na sundin ng Diyos kaysa ang suwayin siya. Ang solution, may magandang suggestion yung Old Testament sa Psalms. Dun sa Psalm 86 verse 11. Babasahin ko po sa ESV kasi hindi ko makitang na-translate ito ng maayos ng Tagalog. Kaya babasahin ko po sa English translation, sa English Standard Version, yung Psalm 86 verse 11 kasi nandun yung solution eh. Doon sa problema natin na nahahati tayo eh. Sabi diyan ng salmista, "Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name." Yun yung solution. Unite my heart to fear your name. So, ang solution sa struggle natin between good and evil, between doing what is right and doing what is wrong, is to have a united heart in fearing the Lord. So, ang solution pala para ma-overcome natin ang struggle na ito with sin, magkaroon tayo ng iisang puso para katakutan ng Diyos. Para sundin ng Diyos. Totoo po yun. Pansinin niyo po sa inyong sariling paglakad bilang isang Kristiyano. Nagagawa natin gumawa ng kasalanan dahil hindi tayo natatakot sa Diyos. Nagagawa nating sumuway kasi hindi tayo natatakot sa Diyos. Pero sabi ng salmista, pag nagkaroon po tayo ng united heart to fear the name of the Lord, hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo susuway sa kagustuhan ng Panginoon. So, ang susi pala magkaroon ng undivided heart to fear the Lord and to obey His commandments.
Ang biyaya ng Panginoon na bumago sa ating puso, ang biyaya ng Panginoon na naglinis ng ating puso, yan din ang available na biyaya para tulungan tayo na maging faithful sa Diyos. The same grace. The grace that changed our hearts, the grace that cleansed our hearts, is the same grace that will unite our heart to fear the Lord. Tingnan po natin yung pangalawa. So nakita natin, yun palang ibig sabihin ng purity of heart. So ano naman yung sinabi dito na makikita natin ang Diyos? Let's look at the second major point, the sight of God. Sila daw po ng mga malinis ang puso sangayon sa Panginoong Jesucristo ay mapapalad. Mapapalad. Muli, yung pong salitang mapapalad dito ay ang kalagayan ng isang taong pinaboran ng Diyos. At dahil siya ay taong pinaboran ng Diyos, siya ay taong masaya. Ang mga taong totoong masaya ay yung mga taong tinanggap ang pabor ng Diyos. Hindi po sila masaya dahil maganda ang kondisyon ng kanilang katawan. Hindi po sila masaya kasi walang problema. Hindi po sila masaya kasi marami silang pera. Hindi po sila masaya kasi marami silang kasangkapan na magaganda, meron silang magandang sasakyan, meron silang magandang bahay, meron silang bahay bakasyunan sa Baguio. Hindi po sila masaya dahil sa mga bagay na ito. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na ito ay pansamantala. Ang totoong kasiyahan ng isang tao na kay Kristo ay resulta ng kanyang katiyakan na ang Diyos ay masaya sa kanya. Masaya ang isang tao dahil masaya ang Diyos sa kanya. At alam niya na masaya ang Diyos sa kanya. It is that kind of happiness resulting from this assurance of relationship with God. Ito pong Beatitudes ay mga katangian po ng mga taong pagmamay-ari ng Diyos. At pagmamay-ari sila ng Diyos sapagkat may kaugnayan sila kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Binigyan sila ng pabor ng Diyos sapagkat nanampalataya sila sa anak ng Diyos. At dahil nanampalataya sila sa anak ng Diyos, anak na rin sila ng Diyos. Sila yung mga totoong masaya. Sila yung mga totoong mapapalad sa ibabaw ng mundo na ito. Yung pang-anim po ng Beatitude, mayroon pong kasamang pangako na sila ng mga magtataglay ng malinis na puso na inilarawan natin kanina, makikita nila ang Diyos. Makikita nila ang Diyos. Now, kailangan nating sagutin yung tanong na, kaya bang makita ng isang tao ang Diyos? Kaya bang makita ng isang tao ang Diyos? Kaya bang makita ng isang mananampalataya ang Diyos? Pwede lang po nating buksan ang Biblia para hanapin yung sagot sa tanong na yon. Sa buong Biblia, meron lamang pong isang tao na humiling na makita niya ang Diyos. Ang pangalan niya Moises. Sabi po dun sa Exodus chapter 33 verse 18, humiling si Moises na makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ni Moises, hinihiling ko sa iyo, O Yahweh, na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. That's a very bold request. Isang tao na may malapit na kaugnayan kay Yahweh at hiniling niya, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At sumagot ang Diyos. Doon sa Exodus chapter 33 verse 20. Ngunit, sinabi ni Yahweh sa kanya, hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Ano ibig sabihin ng talatang yan? Wala pong sino mang taong nakakita ng mukha ng Diyos na natiling buhay. So, if no man can see God and still live, bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo dito at ipinangako na sila ng mga magtataglay ng malinis na puso, makikita nila ang Diyos? Magbibigay po ako sa inyo ng dalawang suggestion. Number 1, makikita ng mga tao ito ang Diyos sapagkat nakikilala nila ang Diyos at makikita sa pamamagitan ng pananampalataya. Those who know God can see Him by faith. Those who know God can see Him by faith. Sino ba nagsabi na makakakita lang tayo sa pamamagitan ng ating physical na mga mata? Marami pong mga bulag
ang mas makapagpapatunay na nakita nila ang Diyos kaysa sa mga taong hindi bulag. Maraming kwento, Fanny Crosby, marami pa, mga bulag. Pero mas nakita nila ang Diyos kaysa sa mga taong hindi bulag. Bakit? Kapagkat mas matingkad yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Mas matibay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. At ang totoo niyan, yung mga tao na nakatanggap ng bagong puso mula sa Diyos, yung pusong binago, pusong nilinis, at pusong undivided, at the point of conversion, tumanggap din sila ng bagong kakayahan. At ano po yung bagong kakayahan na yun? Makita ang Diyos sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Maraming paraan. Magbibigay lamang po ako sa inyo ng ilan na paraan na nakikita natin ang Diyos ngayon sa panahon na ito, sa pamamagitan ng mata ng ating pananampalataya. Pwede nating makita ang Diyos sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya sa lahat ng kanyang nilikha. We can see God by faith in creation. Ano pong sabi nung sumulat ng Salmo 19, verse 1? Psalm 19, verse 1, ano sabi diyan? Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Ano sinasabi ng psalmist? The entire universe itself displays the glory of God, the Creator. So pag pinag-aralan mo yung universe, yung stars, the sun, the moon, the solar system, the planet Earth, o pag pumunta ka sa loob ng Earth, pinag-aralan mo yung mountains, volcanoes, the wonder of the sea, chemical reactions, pati yung human body, animal constitution, and even their environment and their community. Pag pinag-aralan mo yung lahat ng part ng creation, mamamangha ka. Kahit nga po yung mga unbelievers na scientists, humahanga sila sa mundo. Humahanga sila sa creation. Even unbelieving scientists cannot deny the fact that the world is wonderful. The world is beautiful. The human body is amazing. Kaya lang, ang problema sa kanila dahil wala silang pananampalataya, lagi na sinasabi, bunga ng evolution yan. Kung yung mga hindi mananampalataya, namamangha sila sa kagandahan ng creation, di ba dapat lalong namamangha yung mga mananampalataya? Bakit? Sapagkat bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo tumitingin sa nilikha ng Diyos para mamangha, para humanga. Tumitingin po tayo sa nilikha ng Diyos para makita ang kapangyarihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. Ipinapakita sa atin na buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos. At dahil nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha, tayo ay lumuluhod at sumasamba sa harapan ng Diyos na to. At tayo nagluluwalhati sa kanyang kadakilaan. Ganyan ang tamang response ng isang mananampalataya. Dahil nakikita yun sa pamamagitan ng kanyang mata ng pananampalataya, ang Diyos na lumikha. Pangalawa, pwede rin nating makita sa pamamagitan ng mata ng ating pananampalataya, ang Diyos sa kasaysayan. We can also see God in history. Sa Old Testament, mayroong isang kamanghamanghang event na buhay ng bayan ng Israel. Doon sa Isaiah chapter 45 verse 1, tinawag ng propetang Isaiah si King Cyrus ng Persia na anointed of God. Anointed of God. Pinahira ng langis ng Diyos. Yung pong salitang anointed, napakahalagang salita yan sa Old Testament at yan ay ginamit na salita para tukuyin yung Messiah, the anointed one. Pero dito sa Isaiah 45 verse 1, ginamit po yung the very same word, anointed, para tukuyin ang isang paganong hari na ang pangalan, King Cyrus of Persia. Pakinggan niyo yung sinabi doon sa Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Ciro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ng mga bansa sa harap niya at kalaga ng mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan.
tinawag ng propeta Isaiah si King Cyrus of Persia, isang pagan king, na anointed one of God. At sabi dito, galing sa kapangyarihan ng Diyos ang kanyang success, sa kanyang empire, sa paglaganap ng kaharian ng Persia. Imagine, kung alam niyo yung history, diba, ang unang makapangyarihang bansa na nakilala sa mundo na yun ay ang bansang Babylonia. Pagka alam niyo yung storya ng Babylon, very powerful nation, parang hindi na matatalo, pero tinalo ng Persia sa ilalim ng pamumuno ni King Cyrus. At itong si King Cyrus, tinawag na anointed of God. Bakit? Kapagkat ginamit ng Diyos si Cyrus para sa benepisyo ng bayan ng Israel. Ano ibig sabihin? Cyrus the Great of Persia fulfilled God's purposes by allowing exiled Jews to return to their homeland and to rebuild the temple in Jerusalem. Ginamit ng Diyos ang isang paganong emperor na ang pangalan ay Cyrus the Great of Persia para yung mga Israelita na nagsipangalat noong panahon ng mga taga-Babylonia. Tandaan nyo si Daniel at yung kanyang mga kaibigan, diba dinala sila sa Babylon. So that describes the point in the history of Israel kung saan sila ay nilupig ng Babylon at dinala sa kanilang sariling bayan na wala yung Israel sa kanyang sariling lupain. Naging alien sila, naging foreigner sila sa isang country na hindi sa kanila. At yung iba tinapon na wala nga yung Northern Israel, di ba nahati yan, Northern Israel, Southern Israel. At yung Northern Israel, nung dumating yung mga Assyrians na disperse sila, nagsipangalat sila na wala na yung Northern Israel, natira na lang Southern Israel. Tapos nilukob pa ng Babylon, tinangay. Diba? Kasama sila Daniel, yung mga pag binasa niyo yung kwento, dinala sa Babylon. Wala nang naiwan sa sa Jerusalem. Pero dumating yung time, ginamit ng Diyos ang isang pagan king para yung mga Hudyo na nagsipangalat sa iba't ibang parte ng kaharian ng Persia, payagang bumalik sa Jerusalem at buuin ulit yung templo. Paano nangyari yun? Na isang paganong hari naging kasangkapan para ang Israel makabalik sa kanyang sariling lupa at maitayo niya ulit ang templo at maitayo niya ulit yung pader sa pagitan niya at ng ibang mga bansa. The only explanation here is that God in His sovereign rulership orchestrated every event to accomplish His wise purposes. Sino lamang ang pwedeng makakita nun? Na ang Diyos sa kanyang pagiging soberano, siya ang nagpahintulot na mangyari ang lahat ng bagay na ito para sa kapakinabangan ng kanyang piniling bayan, ang bayan ng Israel, para makabalik sila sa kanilang lupa at maitayo ulit ang templo. Mananampalataya lang ang pwedeng makakita nun. Mananampalataya lang ang pwedeng makaintindi nun. Mananampalataya lang naniniwala na ang lahat ng bagay na nangyayari at pinapahintulutan na mangyari ay dahil niloob ng Diyos. Bahagi sa plano ng Diyos. Because God is sovereign, God is in control. Even in history. Marami pa po yan, no? Pero ito lang yung isang halimbawa na pwede kong gamitin sa inyo. Pangatlo, we can also see God in the beauty of His Word. Pwede natin makita ang Diyos sa ganda ng kanyang salita. Pinakita po ba ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian kay Moises? Hindi. Pero pinakita ng Diyos ang kanyang likod. Alam niyo ba yan? Pinakita ng Diyos yung kanyang likuran. Doon sa Exodus chapter 33 verse 23, ganito yung mababasa natin. Sabi ni Yahweh, aking aalisin ang aking kamay. Diba nilagay ni Yahweh si Moises sa likod ng isang malaking bato. At dumaan siya, tinakpan yung kanyang mata. Sabi, aking aalisin ang aking kamay at yung makikita ang aking likod. Subalit ang aking mukha ay hindi makikita. Kasi walang nakakita sa mukha ng Diyos at nabuhay. Pero pumayag ang Diyos makita ni Moises yung kanyang likod. Ang tanong, may likod ba ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu. Paano siya magkakaroon ng likod? Pero bakit sinabi dito, nakita ng Diyos ang kanyang likod? Ang tawag po dyan sa literary world, gumagamit po ang Diyos ng pamamaraan
na may mga bahagi ng katawan ng tao para ilarawan ng kanyang sarili. Dito, ginamit ng Diyos ang kanyang likod. Pero ano yung likod dito? Hindi po tayo iniwanang puzzled ng Diyos tungkol sa ibig sabihin diyan. Kasi mababasa natin doon din sa Exodus 33. Verse 19 naman. No? Verse 19, ganito ang nakasulat. Ang sabi, aking pararaanin, pakinggan niyo mabuti aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harap mo at aking ipapahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. Yung pala yung tinutukoy ng Diyos na kanyang likod. Hindi po yung totoong likod sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Dito po, God's back is a glimpse of who God really is. Ang Diyos, ipinakilala niya kay Moises ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang muka. Nagpakilala ang Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdidisplay ng kanyang mga katangian. Ano yung mga katangian ng Diyos? Kabutihan, biyaya, habag. Yan yung mga katangian ng Diyos. At yun yung pinakilala ng Diyos kay Moises sa kanyang sarili. At alam niyo ba, ginagawa pa rin ng Diyos yan ngayon. Nagpapakilala ang Diyos sa atin. Pinapakita ng Diyos ang kanyang likuran sa atin. Pinapakita niya ang kanyang mga katangian sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. The Word of God. Pag binabasa po natin ang salita ng Diyos, nakikita natin ang Diyos. Nakikita natin kung sino ang Diyos. Nakikita natin ang katangian ng Diyos. Nakikita natin pag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos na siya'y Diyos ng pag-ibig. Nakikita natin pag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos na siya'y maawain. Nakikita natin na ang pagiging matapat ng Diyos. Nakikita natin ang kanyang pagiging just, makatarungan. Nakikita natin ang pagliligtas ng Diyos at ang lahat ng maraming bagay patungkol sa Diyos. Nakikita natin habang pinag-aaralan natin ang kanyang salita. Kaya pagka nag-spend ka ng maraming time sa pagbabasa ng Bible, mas nakikilala mo ang Diyos. Mas nakikita mo yung Diyos. Kapag pinapakilala ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita, ganyan din sa pangangaral ng salita. Pag tayo nakikinig sa pangangaral ng salita, God is displaying who He is by the preaching of His Word. We regularly see God in the clarity of His Word. Kaya hindi tayo dapat magreklamo, hindi tayo dapat mainggit sa mga taong sinasabi nilang nakita ko ang Diyos sa aking panaginip. O kaya narinig ko ang boses ng Diyos sa aking tenga. Hindi natin kailangan mainggit sa kanila. Bakit? Sapagkat pag pinag-aaralan natin at binubuklat ang salita ng Diyos, nakikita natin ang katangian ng Diyos. Nakikita natin ang Diyos sa kanyang salita. Huli, pwede rin natin makita ang Diyos sa kanyang pang-araw-araw na pakikitungo sa atin. Nakikita natin ang kamay ng Diyos in providence. Alam mo yun, yung nangyayari yung lahat ng bagay, mabuti at saka masama, para matupad yung layunin niya para sa atin. Romans 8:28. Diba sabi ng lahat ng bagay ay nagkakalaki para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, wala pong nangyayari sa mundo na ito na aksidente. Wala pong nangyayari sa mundo na ito na nagkataon lamang. Ang lahat ng nangyayari sa mundo na ito, tinakda na ng Diyos. Lahat na nangyayari sa mundo na ito, kontrolado ng Diyos. Kaya sa pang-araw-araw na nangyari, hindi natin pwedeng sabihin na nalingat yata ang Diyos kaya nangyari ito. Nakakatulog yata, nalimutan yata ako ng Diyos kaya nangyari ito. Walang ganun. Lahat kontrolado ng Diyos, lahat bahagi sa itinakda ng Diyos. Wala pong nangyayari na hindi itinakda ng Diyos. Kasama nga dyan yung kaligtasan eh. Kasama yung sa itinakda ng Diyos. Wala pa ang nilikha. Meron na siyang pinili para sa kanyang pagliligtas. Marami pang iba. Wala na po akong time para ipakita sa inyo na binigyan tayo ng kakayahang makita ang Diyos sa pamamagitan ng mata ng ating pananampalataya. Pero meron pang pangalawa. Those who know God shall see Him face to face.
Those who know God shall see Him face to face. Hindi lang pala natin maari makita ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Maari din pala natin makita ang Diyos na mukhaan. Mukhaan. The Beatitudes has this so-called aspect of the already and not yet. Nabigyan ko na po ng pansin to dati sa mga nauna natin tinalakay na meron pong resulta yung Beatitude sa pangkasalukuyan. Ibig sabihin, meron tayong may enjoy na benefit ngayon habang tayo nabubuhay sa mundo. Meron din tayong may enjoy na benefit doon sa bagong langit at bagong lupa. Dito po, merong ipinangako sa atin na sino man na pagmamayari ng Diyos, hindi lang niya makikita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kundi makikita niya rin ang Diyos ng mukhaan. Doon po sa huling aklat ng Biblia, ang pangalan po ay Revelation or Apocalypse, ipinasili po sa atin ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, yun ang maluwalhating mundo na walang kasalanan. Yun yung mana na ibibigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Yun yung mana ng Diyos sa iglesia. Yun yung mana na tatanggapin ng lahat ng born again pagdating ng Panginoong Jesucristo. The new heavens and the new earth. At maliban po dun sa katotohanan at sa bagong langit at bagong lupa, walang kasalanan, walang masama, all sin and all wickedness will not be present there. Isa dun sa mga promise, in the new heavens and new earth, sila na mga papasok dito, they will see God. Tingnan niyo yung sinabi dun sa Revelation 22 verse 3 and verse 4. Ang sabi po dito, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at sila'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha. At makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Makikita nila ang kanyang mukha. Ngayon, magtatanong na naman tayo. Ibig bang sabihin, pagdating ng Panginoon, pagdating ng new heavens and new earth, wala nang kasalanan, resurrected body na tayo, glorified body na tayo. Ibig bang sabihin nun, makikita na natin ang mukha ng Diyos? Ang sagot ko pa rin ay hindi ko alam. Bagamat sinabi dyan na makikita natin ang Diyos, ang tinutukoy ba nito ay makikita natin ang Diyos na Espiritu sa ating resurrected body? Diba sabi sa Bible, ang Diyos ay Espiritu? At wala pong sapat na patunay sa Biblia na kahit na glorified body na tayo, resurrected body na ang meron tayo, ay makikita na ng mga mata natin ang Espiritu. Wala po eh. Oh? Nakikita po ng mga tao sa Old Testament at kahit sa New Testament yung mga angels na nagkatawang tao. Nagpakilala sa pamamagitan ng human form. Kaya naman gawin ng mga angels yun by God's approval. At nangyari yun, di ba? Kita natin maraming instances sa Old Testament, the New Testament, nakita nila yung mga angels. Pero hindi yung spirit angels. Hindi yung angels in spirit form. Meron silang manifestation ng physical form. Kaya akin, ang personal view ko dito, hindi ako magiging dogmatic na sasabihin ko sa inyo, makikita natin ang Diyos na Espiritu pagdating natin sa bagong langit at bagong lupa. Pero meron kasing malinaw na pwede tayong makita sa bagong langit at sa bagong lupa. Sino yun? Si Jesus Christ. Makikita natin si Jesus Christ pagbalik niya. Bakit? Diba natatandaan nyo sa Acts chapter 1, sa huling pagkakataon na nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga believers, yung final time na nagpakita siya, di ba? Yun ang huling pumanik siya sa langit. Anong sabi ng angel? Nakita rin ng pakita yung angel. At nagsalita yung angel sa mga disciples. Sabi niya, kung paano nakita nyo si Jesus na pumanik ng langit, ganyan din makikita nyo siya bumababa mula sa langit. Ano ibig sabihin nun? Nung si Jesus pumanik siya sa langit, meron siyang physical body. Meron siyang physical body. Yun yung katawan na muling nabuhay after 3 days na siya'y namatay. Ito yung resurrected and glorified body ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung dala-dala niya nung pumanik siya sa langit.
At sa kanyang muling pagparito, yun pa rin ang kanyang same glorified, resurrected body. Kaya ako naniniwala, yung promise na ito na mapapalad sila na mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, makikita nila ang Panginoong Jesucristo. Makikita nila the Lord Jesus Christ. And besides, meron po sa ating hint doon sa John chapter 14, verses 8 to 9, ang Panginoong Jesucristo mismo, meron siyang sinabing ganito. Sabi doon, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Gusto makita ni Felipe yung Ama. Ang sabi niya sa Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. At kami masisihan na, sabi ni Felipe. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisihan na, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Oh, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ako naniniwala na sa new heavens and new earth, we will see God in the face of Jesus Christ. Makikita natin ang Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo by that time will be in the fullness of His glory. At ang pagkita natin sa kabuuan ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo, katumbas na ng makita natin ang Diyos na Espiritu. Makita natin ang Panginoong Jesucristo sapat na para sabihin natin, nakita natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos Anak at ang Diyos Ama ay iisa. Diba? Naniniwala tayo sa doctrine ng Trinity. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu, sila iisa. They are one in essence. They are same in essence. God of the same God. Walang pagkakaiba, walang pagkakahati-hati. Kaya pag nakita natin ang Panginoong Jesucristo, nakita din natin ang Ama. Nakita din natin ang Holy Spirit. So dapat satisfied na tayo doon. We can see the Father through the Son. And besides, dito ko wawakasan to, besides, hindi naman po talagang mahalaga na makita natin ang Diyos na Espiritu. Ang mahalaga, kilala tayo ng Diyos na ito. Ulitin ko yan ha. Kasi yung iba masyadong preoccupied, masyadong hyped pagdating dun sa makikita ko ang Diyos. Pagdating ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pero ang mahalaga, kilala ka ba ng Diyos? Diba? Kilala ka ba ng Diyos na ito? Hindi mahalaga ko. Gusto kong makita ang Diyos. Mahalaga, masasagot mo yung tanong na, kilala ka ba ng Diyos? At titingnan ka ba ng Diyos na ito nang may pabor pagdating ng Panginoong Jesucristo sa huling araw? Dalawa lang kasi ang paraan ng pagtingin ng tao, ng Diyos sa tao. Titingnan niya ng may pabor kapagkat sila may kaugnayan sa kanyang anak, at titingnan niya ng may kapuutan sapagkat sila ay hindi mananampalataya ni Jesus. So anong klaseng pagtingin ang gagawin ng Diyos sa iyo? Mahalaga yung makikita ka ba ng Diyos na may kaugnayan sa kanyang anak. Yan panalangin ko, sana naisin mo na makita ka at makilala ka ng Diyos sapagkat magkakaroon ka muna ng kaugnayan sa pamamagitan ni Jesucristo. Panalangin lang ang paraan para ipahayag mo yung pananampalataya na si Jesucristo ang iyong tagapagligtas. Gawin mo na ngayon, no? Kung hindi ka pa mananampalataya. Nang sa gayon, maging bahagi ka ng mga taong may malinis na puso at makita mo rin ang Diyos sa huling araw. Nanalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa mga salitang itong aming pong pinag-aralan. Very refreshing, very informing, very challenging. Tutulungan niyo po kami na masayasat ang aming mga sarili. Meron po ba kaming malinis na puso? At meron po ba kaming pagkakataon na pag dumating ang Panginoong Jesucristo, makita ang Diyos sa pamamagitan ng mukha ng kanyang anak? At makita ng Diyos at makilala ng Diyos sa huling araw na ito. At sabihin niya, isa kang mabuting alipin. Pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. O baka naman kami hindi kilalanin ng Diyos at sabihin,
lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Dalayan ko po, Diyos, na sana yung mga nakikinig ngayon, live man ito o yung mga makikinig sa recording, later on, sana makita nila na mahalagang magkamit sila ng malinis na puso, isang binagong puso, isang nilinis na puso, isang undivided o walang paghahati-hati na puso. Nang sa gayon, makita nila ang Diyos ngayon habang sila'y nabubuhay sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya, sa paligid ng kanilang buhay, sa karanasan sa kanilang buhay, maging sa kasaysayan, at sa huli, sa muling pagparito, at the end of time, they will see God through the face of His Son, Jesus Christ, our Messiah, our King, our Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po